Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit gising na si Ma'am Anita, isang guro sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng Mindoro. Sa kanyang maliit na kubo, habang pinapainit ang kalan, pinapakinggan niya ang paghuni ng mga ibon at ang unti-unting pagdampi ng hangin mula sa ilog. Ang liwanag ng gasera ay naglalaro sa mga dingding ng kanyang munting bahay. Tila ba sinasabayan ang mga aninong gumagalaw sa kanyang isipan, mga mukha ng bata, ng gutom, ng tanong, at ng pag-asa. Sa labas, may bayong siyang hinahanda, mga supot ng lugaw, ilang pirasong saging, isang pares ng bagong tsinelas, at isang kahon ng lapis na binili niya galing sa sarili niyang bulsa. Suot ang lumang blouse na may tahi sa kilikili at paldang kupas na naglakad siya papunta sa ilog. Sa kanyang likod ay ang araw na pasilip pa lamang at sa kanyang harapan ay ang hamog at tahimik na agos ng tubig. Wala siyang inaasahang sumalubong o maghatid. Sanay na siya sa pag-alis ng walang sulyap pabalik. Ang tanging baon niya ay panata at ang bawat yabag ay hakbang patungo sa silid-aralang unti-unting kinakain ng mga crack, ngunit kailan may hindi ng pag-asa. Ma'am, hindi ba kayo natatakot tumawid sa ilog kapag malalim na ang tubig? Ito ang tanong ni Bentong, isang araw bago pa magsimula ang klase. Nasa ilalim sila ng punong mangga, nakaupo sa tuyong ugat habang hinihintay ang pagtila ng ulan. Si Bentong ay 7 taong gulang, walang tsinelas, may butas sa kaliwang tuhod ng kanyang unipormeng pantalon, ngunit ang mga matay mababanaag ang dedikasyong matuto. Isang uri ng tiyaga na hindi kayang pahintuin ng ulan, putik o kahit bagyo. Siyempre natatakot ako, Bentong, ani Anita, mahinahon. Pero mas kinakatakutan ko yung may mga batang naghihintay, tapos walang dumating na guro para magturo sa kanila. Tahimik si Bentong, ngumiti ng marahan at tumango. Kung ako po magiging guro, hindi ako papasok kapag malakas ang ulan. Masarap matulog sa banig, ma'am. Napangiti si Teacher Anita, isang ngiting buhat sa pag-unawa. Ang pagiging guro, Bentong, ay hindi lang trabaho. Isa tong panata, parang pangako rin, tulad ng sinabi mong hindi mo naiiwan ang notebook mo. Napatawa ang bata. Naulanan po kasi, ma'am, sabi ni Bentong. Naiwan ko po sa upuan, tapos pagkabalik ko, basang-basa na. Tapos parang biglang nawala. Baka yung notebook ko po, sumama sa multo sa banyo. Dagdag pa niya, nakangiti. Napailing si Anita, ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Kung multo man yon, sagot niya, baka gusto lang din niyang matuto. Bago makarating sa paaralan, 2 ilog ang kailangang tawirin ni Anita. Una ang payapa, mababaw at malinaw, tila salamin ng langit. Pangalawa ang malalim, na minsang tahimik, ngunit kapag umulan, nagiging mabagsik ang agos. Parang gustong tangayin ng lahat ng madaanan. Isang tag-ulan, bitbit ang bayong at payong nasira ang kalahating tadyang, pinarasya ni Mang Tonyo, ang matandang mangingisda. Anita, Ania, umuwi ka na lang, huwag ka nang pumunta sa paaralan. Delikado ang ilog ngayon, baka mapigtas ang lubid, ngunit hindi huminto ang guro. Tumingin lang siya sa tubig, sabay sabi, kapag hindi ako dumating sa klase, baka isipin ng mga bata na hindi sila mahalaga. Walang tugon si Mang Tonyo, ngunit nakita ni Anita ang manipis na luha sa mata ng matanda. Pagdating sa silid-aralan, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at alimuom. Sa kisame, may bagong tagas. Sa dingding, may bagong crack. At sa sahig, may tubig ulan na pumapatak sa ibabaw ng mga lumang libro. Ma'am, basa na po yung mga notebook ko, reklamo ni Nina. Ma'am, tumutulo na po dito, sabi naman ni Jomar. Pilit na humahanap ng tuyong sulok. Tinapik ni Anita ang kahoy na mesa at ngumiti. Sige, ilipat natin ang mga silya. Hanap tayo ng pinakatuyong bahagi ng silid, yung walang tumutulo. Tapos, kung sino ang unang makasagot ng tama, pwedeng maupuron o humiram ng payong. Nagtawanan ang mga bata kahit basang-basa na ang ilan sa kanila. Sa isang sulok, inilagay ni Anita ang 3 palanggana at isang lumang batya. Isa-isa,
Pinakikinggan niya ang patak ng ulan na para bang himig ng isang malungkot na kanta. Ngunit hindi niya ito pinansin ng matagal. Ang klase ay kailangang magpatuloy. At sa puso ni Teacher Anita, hindi kailanman dapat madurog ang pangarap ng mga bata dahil lamang sa simpleng tulo ng bubong. Bago pa man dumating ang mga estudyante, maingat na inilagay ni Ma'am Anita ang bagong tsinelas sa upuan ni Kyla. Kulay pink, may maliit na Hello Kitty sa gilid. Balot ito sa plastic at may maliit na sulat sa loob. Para sa'yo, mahal kong mag-aaral, para makalakad ka ng hindi nasasaktan. Pagkapasok ng klase, napasigaw si Kyla, halos mapatalon sa tuwa. Ma'am, may bago po akong tsinelas. Sigaw ni Kyla, habang ipinapakita ang kulay pink na tsinelas na may maliit na Hello Kitty sa gilid. Siguro galing po sa Diwata, sabat ni Leah, napatingin ang buong klase kay Teacher Anita. Sabay-sabay silang ngumiti. Totoo po ba, ma'am, na may mga diwata? Tanong ni Bentong. Ngumiti siya, sabay lapit kay Jomar. Ang mga diwata ay hindi palaging may pakpak. Minsan, may hawak silang supot ng tsinelas. Minsan, may dalang lapis. Para sa mga bata, si Ma'am Anita ang tahimik na bayani na laging nariyan sa gitna ng kanilang hirap at pangarap. Sa ilalim ng punong mangga, tuwing tanghalian, parang piyesta, kahit lugaw lang na may itlog ang kanilang pagkain. Ang mga batang may dalang saging ay bukas palad na naghahati para sa mga walang baon. May tawanan, kwentuhan, at mga alamat na kahit ilang ulit nang naikwento ay parang laging bago sa kanilang pandinig. Si Ma'am Anita naman ay tahimik lang na nagsasalin ng mainit na sabaw habang pinagmamasdan ang mga batang parang walang iniindang hirap. Sa gitna ng putik, ulan at gutom, may pag-asang umiinit sa ilalim ng lilim. Ma'am, tanong ni Nina, totoo po ba na may engkanto sa ilalim ng ilog? Siguro, sagot ni Anita, sabay sulyap sa mga batang may basang notebook. Pero ang mas kamanghamanghang nila lang ay yung batang kahit basa, kahit gutom, ay may ngiti pa rin sa mukha at sabik pa ring matuto sa klase. Napangiti ang mga bata, hindi dahil sa biro, kundi dahil alam nilang sila ang tinutukoy ni Ma'am Anita. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ng bawat isa, kahit basa ang mga papel at malamig ang upuan. Sa mga matang sabik at puso nilang puno ng pangarap, nahanap nila ang kumpirmasyon, sila ay mahalaga. Sa bawat araw na lumilipas, lumalaki ang crack sa pader ng kanilang silid. Isa sa mga crack ay abot na sa ilalim ng bintana, mahaba, tuyo, at tila lumalalim sa bawat araw. Napatingin si Ma'am Anita, napabuntong hininga. Sana naman ayusin na nila ito bago may mangyaring hindi na natin kayang itama, bulong niya sa sarili. Sa katahimikan ng gabi, habang ang iba'y natutulog, gising pa rin si Anita, nakaupo sa kanyang lumang mesa, abala sa pagsusulat at pagguhit gamit ang halos tuyong pentel pen. Sa kanyang notebook, isinulat niya, bawat araw na may batang natuto ay isang araw na hindi nasayang ang buhay ko. Sa kabilang pahina, may drawing siya ng bangka sa pagitan ng dalawang ilog. Sa loob ng bangka, may isang babae. Sa kanyang likod, may bayong ng lugaw. Sa kanyang dibdib, may dalang silid-aralan. Ang ulan ay hindi na lamang bahagi ng panahon para sa mga estudyante ni Ma'am Anita. Isa na itong diimbitadong bisita sa silid-aralan, laging dumarating na may dalang lamig, takot at tahimik na pagsubok. Tila bang bawat patak nito'y nagtuturo sa mga bata kung paano magtiis, tumahimik at matutong umasa kahit basa ang papel at malamig ang upuan. Sa kalagitnaan ng klase, Ma'am, may patak po sa papel ko, reklamo ni Nina habang tinatakpan ng braso ang kanyang pagsusulit. Ma'am, basa na naman yung module ko, dagdag ni Jomar, na pilit pinupunasan ang kanyang module gamit ang laylayan ng uniforme. Tumingin si Anita sa kisame. Sa bandang gitna, may mga bagong mansya, kayumangging pabilog na unti-unting lumalaki. Senyales ng tubig ulan na humahanap ng daan pababa. Tumingin siya sa dingding. Ang dating maninipis na crack ay ngayoy parang ugat ng punong tumatanda, gumagapang, lumalalim at lumalawak,
May kirot sa dibdib ni Ma'am Anita. Hindi dahil sa lamig o sa ulan, kundi dahil sa inis. Inis na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong may kapangyarihang ayusin ang silid-aralan. Pero piniling baliwalain ito. Sa faculty room pagkatapos ng klase, anong silbi ng report kung wala namang gumagalaw? Bulalas ng isang gurong lalaki habang sinasabit ang kanyang basang jacket. Di ba may pondo na dapat dyan noon pa? Sabat naman ni Miss Rhea habang pinapatuyo ang kanyang sapatos malapit sa electric fan. Alam ko pa nga, may pirma na yung mga papeles. Tahimik lang si Anita, hawak ang kopya ng report na muli na naman niyang pinirmahan. Sa folder niya, naroon ang mga litrato, may petsa, may paliwanag, at mga kuha ng pader na may crack, bubong na parang babagsak na, at upo ang halos wala ng sandalan. Habang tinitingnan niya ang bawat isa, naiisip niya ang mga batang pwedeng mapahamak kung hindi ito ayusin. Sumulat na naman ako kay Mrs. Benitez, bulong ni Anita. Ilang ulit ko nang pinakiusapan. Anong sagot? Tanong ng head teacher. Wala. Sa bahay, kinagabihan. Hawak-hawak ni Anita ang kanyang tasa ng salabat habang nakatitig sa bintana. Ang ulan ay patuloy. Ang ilog ay lumalaki. At sa kanyang isip, umiikot ang isang tanong. Hanggang kailan ako magtuturo sa mga batang nilalamig, basang-basa at pilit pa ring nagpapakatatag? Binuklat niya muli ang liham na isinulat niya sa principal mahigit 2 linggo na ang nakalipas. Mahal na Gino Mongjun Benitez, nais ko pong ipabatid ang lumalalang kondisyon ng ating silid-aralan. May crack na sa haligi na patuloy na lumalaki. May tulo sa kisame. Wala na pong ligtas na bahagi kapag umulan. Isa po akong guro, hindi isang engineer, ngunit ramdam ko na ang panganib. Sana po ay mabigyan ito ng agarang aksyon para sa kaligtasan ng mga bata at ng buong paaralan. Pinirmahan niya ito, nilakipan ng larawan, ipinasok sa envelope, ipinadala, ngunit wala kahit isang sagot. Tanging balitang narinig niya mula sa ibang guro. Nakita raw si Mrs. Benitez sa Facebook, may kuha sa Nami Island sa Korea, naka-quote at may caption na time to rest and recharge sa klase kinabukasan. Ma'am, basang-basa na po yung upuan ko, ulit ni Nina. Tumayo si Teacher Anita, nilapitan ang upuan ni Nina at pinunasan ito gamit ang dalang tuwalya. Pasensya na anak, sige dito ka na muna sa harap tabi ko, alok ni Anita. Lumipat si Nina, may munting ngiti sa labi. Bakit po hindi inaayos yung bubong, ma'am? Tanong ng batang si Carlo na nakatayo sa gilid ng silid. May hawak pang basang notebook, hindi agad nakasagot si Teacher Anita. Pumikit siya sandali, sa kamarahang nagsalita. Baka may inuuna pa silang ibang bagay na sa tingin nila'y mas mahalaga. Mahinahong sabi ni Teacher Anita. Pilit ang ngiti, ngunit bakas sa tinig ang lungkot. May ilang batang tahimik lang na nakaupo. Malungkot ang mga mata. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil pakiramdam nila'y wala silang halaga. Dahil sa sira at delikadong silid-aralan, naiisip nilang hindi sila importante. Parang kahit anong sipag nilang pumasok araw-araw, walang pumapansin, walang tunay na nagmamalasakit maliban kay Teacher Anita. Siya lang ang nananatili, siya lang ang patuloy na nagpaparamdam na sila'y may halaga sa kanyang diary kinagabihan. Isang bata ang nagtanong kung kailan aayusin ang bubong. Hindi ko siya masagot. Ayokong ipakita ang pagkadismaya ko sa harap nila. Pero sa loob ko, parang may sigaw na pilit kong kinikimkim. Masakit isipin na alam ng mga nasa taas ang problema, pero wala pa rin silang ginagawa. Sa puntong iyon, alam ni Ma'am Anita ang katotohanan. Walang bubong ang sapat para protektahan ang mga bata kung ang mga namamahala ay palpak at kurakot. Ngunit habang may tsinelas siyang maiaabot, habang may lugaw siyang mailuluto, habang may araling maituturo, hindi siya titigil, hindi para sa pondo, hindi para sa parangal, kundi para sa mga batang laging nababasa, nanginginig sa lamig, ngunit hindi kailanman tumitigil sa pag-asang matuto. Isang gabi sa baryo, habang mahimbing ang tulog ng lahat, bahagyang umuga ang lupa. Saglit lamang ito, pero sapat na para maalimpungatan si Ma'am Anita sa kanyang banig. Napaupo siya, nakiramdam, tahimik ang paligid,
Tanging huni ng kuliglig at hilik ng mga aso ang naririnig, pero may bumabagabag sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Tumayo siya at lumapit sa pinto ng kanyang kubo. Mula sa madilim na labas, naaninag niya mula sa bintana ang anyo ng ilog sa dilim. Kalma ito, parang walang nangyari. Pero kahit tahimik na ang paligid, nanginginig pa rin ang katawan niya ng bahagya. Lindol ba yon? Mahina niyang tanong sa sarili, pero walang kasagutan, tahimik lang ang buong gabi. Kinabukasan, tila wala namang nangyari, ngunit si Anita, tahimik pa rin. Pagdating niya sa paaralan, agad niyang napansin na mas lumaki ang crack sa dingding ng lumang silid-aralan. Parang sugat na matagal nang hindi ginagamot at lalong lumalala. "Ma'am, may bago pong crack," tawag ni Leah habang nakaturo sa sahig. Nilapitan ito ni Anita, tiningnan, huminga ng malalim. "Ayos lang, basta't magkasama tayong lahat, ligtas tayo." Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi. Ramdam niya ang babala. At sa bawat lakad niya sa pagitan ng mga lumang silya, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam, isang tanghali. Mainit ang panahon, pero makulimlim ang langit. Umaambon sa labas at sa loob ng silid, pawisan ang mga bata dahil sa sikip at init. Nasa gitna ng klase, si Ma'am Anita, nagtuturo ng tungkol sa kalikasan, mga hayop at halaman ng kagubatan. "Ma'am, ang tuko po ba ay pwedeng gawing alaga?" Tanong ni Bentong habang nakataas ang kamay. Hawak-hawak ang lapis na may kinagat na eraser. Ngumiti si Anita. "Kung marunong kang magpakain at hindi ka takot sa lagitik niya, bakit hindi?" Tumawa ang buong klase. "Joke lang yun, class. Bawal na yun ayon sa batas. Para maprotektahan ang mga hayop sa gubat, kailangan nating matutong mag-alaga, hindi manakit." Ngunit habang naglalakid si Teacher Anita palapit sa blackboard, bigla niyang napansin may maliliit na alon sa tubig sa basong nakapatong sa mesa. Kumislot ang dingding. Bahagya lang, parang humihinga. "Ma'am, gumagalaw po ang sahig." Mahina ngunit takot na boses ni Kyla. Ilang saglit lang, isang napakalakas na dagundong ang yumanig sa buong gusali. Tila pinasabog mula sa ilalim ng lupa ang buong paaralan. Isang puwersang parang galit na matagal nang kinikimkim ng kalikasan. Nanginig ang lupa. Gumalaw ang mga dingding. Nabuwal ang mga nakasabit na kableng kuryente. Ang tunog ng pagkabasag ng simento, kahoy at yero ay umalingaw-ngaw na parang sigaw ng isang mundong nagsawa sa pagpapabaya. "Lindol!" sigaw ni Jomar. Nanginginig ang tinig. Umuga ng marahas ang buong silid. Ang kisame ay parang hinila mula sa taas. Nag-crack, nagkalas ng mga kahoy. At kasunod noon ay sunod-sunod na pagbagsak ng mga lumang yero. Ang mga lumang pako ay nagsilbing mga punyal na nagtilian habang bumabagsak. Sa gitna ng pisara, isang crack ang pumutok. Pahaba, tuloy-tuloy, tila naghihiwa ng nakaraan at kasalukuyan. "Upo, punta kayo sa ilalim ng lamesa." Sigaw ni Ma'am Anita, pilit na nilalabanan ang takot sa kanyang tinig. Pero ang mga bata ay natigilan. Ang iba'y napaiyak. Si Leah ay napasigaw habang sinusubukang takpan ng bag ang ulo ng kanyang kaklase. Si Bentong ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Hawak pa rin ang lapis kahit nanginginig ang kamay. May silyang tumalsik, tinamaan ang balikat ni Kyla. Ang bookshelf sa gilid ay bumagsak, piniga ang dalawang lamesa. Isang bahagi ng kisame ang biglang nalaglag. Tumama ito sa likod ng silid, mabigat, matalim at walang babala. Kasunod noon, ang isang haligi sa kanan ay bumulusok diretso sa sahig kasabay ng alikabok at malakas na pag-uga. Ma'am, sigaw ni Kyla mula sa ilalim ng mesa pero halos hindi na siya marinig dahil sa tunog ng mga yero at kahoy na sabay-sabay bumabagsak. Si Anita ay pilit na lumalapit sa gitna. Nilalapitan si Jomar na hindi pa rin gumagalaw, ngunit sa bawat hakbang ay parang gumuguho ang mundo sa ilalim ng kanyang paa. Isa pang pader ang bumigay. Ang pintuan ay natabunan ng konkretong blok.
Kumapit kayo. Kumapit lang. Sigaw ni Anita. Halos hindi na marinig sa lakas ng lindol. Pagkatapos noon, isang malakas na pagsabog ng alikabok. Nagdilim ang buong silid. Nang nabasag ang huling salamin sa bintana, narinig pa niya ang boses ni Leia, ang sigaw ni Bentong, ang pag-iyak ng pinakabatang estudyante sa likod. Ang huling nakita ni Ma'am Anita ay ang liwanag mula sa bintana, tila kinain ng usok ng gumuhong simento. At pagkatapos, katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nag-aalok ng kapayapaan, kundi gumagapang sa pandinig gaya ng multong umiiyak sa kawalan. Ang silid-aralan na minsang puno ng halakhak, tanong at awit, ngayoy isa ng saradong kulungan ng abo, putol na kahoy at mga pangakong hindi na matutupad. At sa gitna ng lahat, si Ma'am Anita, walang malay, duguan, at pilit pa ring yakap ang sirang lapis sa kanyang kamay, makalipas lamang ng ilang minuto. Ang mga tao sa baryo ay nagtakbuhan sa paaralan, walang makadaan. Ang harap ng silid ay halos baon sa alikabok at bato. May natrap sa loob. Sigaw ng isang ama, may dalang pala. Lahat nagtutulungan, magulang, tanod, karpintero, mangingisda, kahit mga binatilyong estudyante. May umiiyak habang naguhukay, may sumisigaw ng pangalan, may humahagulgol na parang nawalan ng kaluluwa. Leia, anak ko! Paulit-ulit na sigaw ng isang inang halos mawalan ng boses. Isa-isa may lumilitaw na bakas. Isang sapatos na may pangalan, isang notebook na may drawing, isang pink na tsinelas, pero wala nang gumagalaw. Wala nang umiiyak mula sa loob. Wala nang batang humihingi ng tulong. Lahat ng natagpuan ay walang buhay. May mga katawan ng bata na magkakayakap, parang nagtangkang magtago sa isa't isa. May isang braso na nakaabot pa sa ilalim ng mesa. Hawak ang lapis na nabali. May papel na may nakasulat, para kay Ma'am Anita. Hanggang sa gitna ng silid, sa ilalim ng mesa, natagpuan nila si Ma'am Anita. Nakayuko ang katawan, tila sinubukang takpan ang isang estudyante, pero pareho silang tinabunan. May sugat sa ulo, gasgas sa braso, putik sa damit. Si Ma'am Anita to, tingnan niyo kung may pulso, agad lumapit ang tanod. Pinisil ang kanyang leeg, humihinga pa, mabilis siyang isinakay sa stretcher. Walang malay, nangingitim ang braso, may dugo sa gilid ng ulo. Sa biyahe papuntang ospital, hindi siya gumalaw, hindi dumilat. Maputla ang mukha ni Ma'am Anita, tuyong-tuyo ang kanyang mga labi, tahimik ang loob ng ambulansya, ang sirena lang ang maririnig. Tila iyak para sa mga batang hindi na naisalba. Sa isipan ni Ma'am Anita, hindi ospital ang nararamdaman niya. Naroon pa rin siya sa kanyang silid-aralan. Malinis, maliwanag, tahimik. Nakaupo si Bentong sa unahan. Si Kyla ay sumasayaw. Si Leia ay nagkukulay sa sulok, tumatawa sila. Tumitingin sa kanya. Lahat ay buo, lahat ay masaya. Pero isa-isa silang naglalaho, parang binubura ng hangin. Ang mga ngiti ay nawawala. Ang kulay ay nagiging abo. Ang tunog ng kanilang tawa ay lumalayo hanggang sa wala nang natira. Ma'am, tapos na po ako sa seatwork ko. Isang tinig ang narinig niya. Mahina, malayo, parang paalam. At pagkatapos, wala na, walang tunog, walang galaw, tanging dilim ang natira. Pagkatapos ng 3 araw na walang malay, dahan-dahang iminulat ni Ma'am Anita ang kanyang mga mata. Maputi ang kisame, maliwanag ang ilaw. Mabango ang paligid, hindi usok ng kalan, kundi gamot at alkohol. Nilingon niya ang paligid, wala siyang nakita, wala siyang narinig, wala ni isang tawa ng bata. Napaubo siya ng mahina, lumapit ang nurse, may dalang tubig. Ma'am, gising na po pala kayo, mabuti naman po. Dumiretso agad ang tanong ni Ma'am Anita. Nasaan ang mga bata? Napahinto ang nurse. Hindi makatingin ng diretso. Ma'am, hintayin niyo muna po ang doktor. Magpapaliwanag po siya. Hindi. Saan sila? Nasaan ang klasiko? Pero bago pa siya makabangon, nanghina ang kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang 2 dating kasama niya sa paaralan, si Ma'am Flor at si Mang Tonyo, ang janitor na matagal na sa eskwelahan. Kasama rin nila ang isa pang guro, si Sir Emil. Maingat silang lumapit sa kama. Ma'am Anita, sabi ni Ma'am Flor,
Pilit ang ngiti, pero halatang namamaga ang mga mata. Buti gising ka na, nag-alala kami sa iyo. Si Ma'am Anita ay hindi ngumiti, hindi rin umiyak. Isa lang ang tanong niya. Kumusta ang mga bata? Tahimik ang silid, walang nagsalita agad. Nagkatitigan ang tatlong bisita. Hanggang sa si Ma'am Flor ang nagsalita, halos pabulong. Wala na, ma'am. Wala pong nakaligtas sa mga bata. Parang may humila sa loob ng kanyang dibdib. Para siyang binagsakan ng batong hindi niya makita. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagsalita. Ngunit dahan-dahan siyang napaluhod sa kama, napayuko at tumulo ang luha. Tahimik pero tuloy-tuloy. Lumapit si Ma'am Flor. Hinawakan niya ang balikat ni Ma'am Anita, mahigpit pero mahinahon. Magpakatatag ka, Ma'am Anita. Mahinang bulong ni Ma'am Flor, nanginginig ang boses. Hindi mo kasalanan to. Alam namin na ginawa mo ang lahat para iligtas sila. Hindi sumagot si Ma'am Anita. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa puting kumot, parang doon siya kumukuha ng lakas na hindi niya alam kung meron pa. Sa kanyang loob, may mga boses na bumabalik, mga hiyaw, mga pangalan. At ang isa, pinakamasakit. Ma'am, tapos na po ako sa seat work ko. Napakagat siya sa labi at muling pumatak ang luha. Tahimik ang buong silid. Ang puting ilaw sa kisame ay tila masyadong maliwanag. Mas maliwanag kaysa sa mundong iniwan niya sa guho. Nang marinig niyang wala na ang mga batang mahal niya. Para na rin siyang namatay. Hindi niya pinapansin ang pagkain. Hindi niya pinapansin ang gamot. Kahit ang pinsan niyang dumalaw, hindi niya niyakap. Wala siyang ganang mabuhay. Parang wala nang saysay ang paggising kung wala na ang mga batang dahilan ng kanyang buhay. Tuwing kakausapin siya ng doktor, simpleng iling lang ang isasagot niya. Tuwing gabi, nakatingin lang siya sa kisame. Minsan, tila sumusulat sa hangin gamit ang daliri, parang may tinuturuan. Sa kanyang isip, hindi siya nasa ospital. Nasa lumang silid-aralan pa rin siya. Nakasulat pa rin sa pisara ang puno, halaman, hayop. Si Bentong ay tumatawa. Si Kyla ay kumakaway. Si Lia ay naglilinis ng mesa. Isang gabi, habang abala ang mga nurse sa ibang pasyente at tahimik ang buong ospital, dahan-dahang bumangon si Ma'am Anita. Wala siyang suot na tsinelas o sapatos. Isinuot niya ang lumang damit na may mansapa ng dugo. Ang kanyang damit na nakita niya sa drawer sa silid ng ospital. Tahimik niyang binitbit ang isang plastik na may lamang lapis, papel, at isang notebook, mga gamit na ibinigay sa kanya ni Ma'am Flor. Ilan lang ito sa kakaunting bagay na na-recover mula sa gumuhong silid. Wala siyang iniwang paalam. Lumabas siya sa ospital, naglakad sa dilim, naglakad siya papunta sa paaralan. Mabagal ang bawat hakbang na parang pasan niya ang buong bigat ng kanyang puso. Pagdating sa paaralan, huminto siya sa harap ng gumuhong silid. Tahimik ang buong paligid. Wala na ang tawanan. Wala na ang halakhakan ng mga bata. Ang dating silid-aralan ay wasak, durog ang mga dingding, wala na ang bubong, at ang sahig ay natabunan ng putik at bato. Lumuhod si Ma'am Anita sa putikan. Dahan-dahan niyang kinapa ang alikabok at durog na kahoy habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang piraso ng bato, galing sa dating dingding ng silid-aralan at niyakap ito na parang sanggol. Mga anak, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Andito na si Ma'am, pasensya na kung nalate ako. At doon siya tuluyang napasigaw, isang matagal, masakit at basag na pag-iyak. Bentong, sigaw niya. Kyla, Lia, Jomar, Nina. Isa-isa niyang tinawag ang mga pangalan, paulit-ulit, parang may sagot na hinihintay mula sa katahimikan ng guho. Ngunit wala, ang tanging tugon ay hangin at ang tunog ng sariling pag-iyak na halos hindi na niya marinig sa dami ng kirot sa dibdib. Ang sabi ko, babalik ako. Ang sabi ko, tuloy ang klase. Niyakap niya ang plastik na hawak, ang sirang lapis, ang lukot na papel, ang natuyong notebook. Doon siya nanatili habang unti-unting lumalalim ang gabi. Wala nang paaralan, wala na ang klase. Pero naroon pa rin si Ma'am Anita, ang guro ng masisipag na mga estudyante na tinuring niyang mga anak, na ngayon ay guro na lang ng alaala. Pagkalipas ng ilang araw, may nakakita kay Ma'am Anita na paggalagala sa gilid ng kalsada. Marumi ang kanyang damit. Wala siyang sapatos.
Bit-bit pa rin ang plastic na may laman na sirang lapis, lukot na papel, ang natuyong notebook, tahimik lang siyang naglalakad, animoy may pupuntahan, may ilang batang dumaan sa kalsada. Uy, may bruhaw! Sigaw ng isa, sabay turo kay Ma'am Anita. Ang dumi ng buhok, parang hindi naligo ng isang taon. Tingnan nyo yung damit niya parang galing sa hukay. Nakakatakot yan, baka bigla tayong kulamin. Nagtawanan ang mga bata habang tumatakbo palayo. Isa pa nga ay naghagis ng maliit na bato sa direksyon niya. Ngunit si Ma'am Anita ay hindi gumalaw. Hindi siya nagalit. Hindi siya lumaban. Sa kanyang paningin, hindi siya nasa kalsada. Nasa paaralan siya, papunta sa klase. Ang mga anino ng mga bata ay naroroon. Tumatawa. Kumakaway. Kumakanta. Good morning, Ma'am Anita. Ngumiti siya, hawak-hawak ang lapis sa dibdib. Good morning mga anak, bulong niya. Tuloy na tayo sa klase. At doon, sa katahimikan ng kanyang guni-guni, buo pa rin ang kanyang mundo. Isang mundong nilamon ng lindol, ngunit iniingatan ng kanyang puso. Lumipas ang mga buwan, ngunit si Ma'am Anita ay nanatiling isang aninong lumalakad sa gilid ng mundo. Araw-araw, sa parehong oras, matatagpuan siya sa lilim ng punong mangga, ang dating lugar ng tanghalian at tawa. Sa ilalim ng punong iyon, siya ay nauupo, tahimik, nakayuko. Sa kanyang kandungan ay isang lumang notebook, punit-punit at kupas, puno ng mga pangalan ng kanyang mga estudyante. Leah, Bentong, Kyla, Jomar. Bulong niya, paulit-ulit. Para itong dasal, para ring orasyon, para bang sa bawat bigkas niya ng pangalan, umaasa siyang muling lalabas ang bata mula sa guho. May ngiti sa kanilang mukha, bitbit ang notebook at tanong sa mata. Minsan, kinakausap niya ang hangin. Pasensya na kayo, mga anak, hindi ko kayo nasagip. Na-late si Ma'am. Na-late ako. Minsan, napapatingala siya sa langit, sabay-sabing, tama na, kunin niyo na ako. Hindi ko na kaya. Gusto kong makasama na ang mga estudyante ko. May ilan sa baryo ang dumaraan at palihim siyang sinusulyapan. Ang iba, hindi na palihim. Si Ma'am Anita, nabaliw. Sabi ng isang lalaking naglalakad pa uwi mula sa palengke. Dati guro, ngayon mukhang mangkukulam na. May mga kabataang naglalakad na tumatawa habang lumalampas. Uy, si Bruha kausap na naman ang hangin. Mag-ingat ka. Baka bigyan kanya ng grade na sumpa, sabay tawa ng kanilang grupo. Minsan, may batang pasigaw na bumati. Good morning po, ma'am. Anong lesson natin ngayon, multo 101? Tumatawa sila habang papalayo. Iniwan siyang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, tahimik, walang imik, at nakayuko. Pero hindi lahat ay ganon. May matandang babae na palaging nagdadala ng tinapay. Eto, ma'am, kahit konti lang. Malinis to, sabay abot, na may bahagyang ngiti. May isang lalaki namang tahimik na nagiiwan ng garapong tubig malapit sa kanya tuwing hapon at may nagtitinda ng tinapa na laging nagsasabi, mabait yan si Ma'am Anita, baka kailangan lang talaga ng kausap. Hindi siya nagrereklamo kahit minsan. Hindi siya nagtatanong kung bakit ganito ang nangyari sa kanya. Basta't araw-araw, bumabalik siya sa punong iyon. Sa ilalim ng lilim na dati tahanan ng mga tawa, ngayon ay naging altar ng alaala. Sa kanyang bibig paulit-ulit pa rin ang mga pangalan, Leah, Bentong, Kyla, Jomar, at tila sa bawat bulong may bahagi ng kanyang sarili ang bumabalik sa lupa, kahit pawasak na ang silid, kahit pawala ng klase. At doon, sa katahimikan ng isang gabing maulan, may narinig siyang kakaiba, isang mahinang ungol, mababaw, halos di marinig, pero malinaw, napalingon siya. Sa ilalim ng mga tuyong dahon, may gumagalaw. Isa itong maliit na nilalang, hindi tao, pero hindi rin hayop. May katawan itong kasinlaki ng sanggol, balat na parang pinatuyong kahoy, mata na mapupungay at tila laging luhaan. Ang isang pakpak nito ay sugatan at ang tiyan ay lubog sa gutom. Hindi siya nagtaka. Hindi siya natakot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Shh! Okay lang. Hindi kita sasaktan. Bulong niya, halos pabulong sa sariling alaala.
Binalot niya ang nilalang ng tuyong dahon ng saging. Pinunasan ang mga sugat nito gamit ang punit na tela mula sa kanyang laylayan. Kumuha siya ng bao at pinuno ng tubig ulan. Pinakain niya ang nilalang ng tinapay. Iyon ang huling natira mula sa iniabot sa kanya ng isang lalaking tahimik na dumaan kaninang hapon. Habang hawak niya ang nilalang, kinantahan niya ito. Tulog na, sinta ko, sa ilalim ng buwan, kahit ang mundo'y magulo at maulan. Isang lullaby na itinuro niya noon kay Kyla nung unang linggo ng klase. Hindi siya sigurado kung ang nilalang ay engkanto, hayop, multo o imahinasyon lamang ng kanyang sugatang isipan. Pero sa kanyang puso, parang may bagong sigla. Tuwing umaga, kinakausap niya ito. Alam mo ba, mahilig magtanong si Bentong. Kung buhay pa siya, baka tinanong ka na niya kung may lahi kang duwende. Ngumingiti siya habang sinasabi iyon, kahit walang sumasagot. Ang nilalang ay tahimik lamang, ngunit unti-unting bumabalik ang kulay ng balat nito. Ang mga sugat ay isa-isa ring naghilom. Ilang araw pa ang lumipas, pinangalanan niya ito. Ambo. Ambo ang pangalan mo. Naaalala mo ba ang pangalan mo? Tanong niya minsan habang pinapakain ng dinurog na saging si Ambo. Tahimik lang ang nilalang. Ngunit sa kanyang mata, parang may pasasalamat. Niyakap niya ito at sabay sabing, hindi ka estudyante, pero ngayon ako ang teacher mo. Sa mga sumunod na araw, binubuhat niya si Ambo. Pinapasyal sa paligid ng punong mangga. Kinakausap niya ang nilalang at kinukwentuhan ng mga alamat na dati niyang tinuturo sa mga bata. Ngunit isang umaga, paggising niya, wala na si Ambo. Hinaplos niya ang lupa, hinanap sa paligid, sumigaw ng Ambo, pero walang sumagot. Sa kanyang paanan, may naiwan. Isang dahon na tiniklop na parang papel. At sa ibabaw nito, gamit ang maliit na sanga, may sulat, "Salamat, Ma'am Anita. Pangako ko, gagaling ka rin." Napayo ko siya. Napaiyak. Hindi niya alam kung totoo ba ang lahat o bunga lamang ng kanyang pagkawasak. Pero sa unang pagkakataon sa napakaraming buwan, huminga siya ng malalim. At sa pagtingalan niya sa kalangitan, tila may liwanag sa pagitan ng mga ulap. Hindi pa tapos ang klase, 3 araw na ang lumipas mula nang mawala ang nilalang. Akala ni Ma'am Anita ay panaginip lang ang lahat. Ngunit isang gabi, habang malakas ang hangin at humahampas ang mga sanga ng puno sa paligid, may kakaibang liwanag na lumitaw mula sa damuhan. Mula roon, lumitaw muli ang duwendeng maliit, malinis at kumikislap. Ang dating sugatang katawan nito ay napalitan ng makintab na balat at kasuotang tila hinabi sa liwanag ng buwan. Sa kanyang kamay, may hawak itong container na yari sa bao. May lamang likidong kulay, berdet ginto, at umaalingasaw ng halimuyak na kahawig ng sariwang dahon, luya, at usok ng sinaunang kagubatan. Guro, sabi ng duwende, ang tinig ay malalim pero malambing. Dala ko na ang inumin ng paggising. Dahan-dahang umupo si Ma'am Anita, pinapahid ang luha sa pisngi. Hindi siya sigurado kung totoo ang nilalang sa kanyang harapan. Ngunit hindi rin siya nagtatanong. Wala na siyang lakas para pagdudahan pa ang hiwaga ng mundo. Inumin mo ito, sabi ng duwende. Hindi lang ito para sa katawan mo. Makakatulong din ito para maibalik ang alaala mo. Walang tanong, walang pag-aatubili. Kinuha ni Ma'am Anita ang sisidlan at dahan-dahang ininom ang laman. Mainit, maanghang, may pait. Ngunit habang bumababa ito sa kanyang lalamunan, may kung anong lumiwanag sa kanyang isipan. Ang mga alaala ng silid-aralan ay bumalik, hindi na bilang bangungot, kundi bilang pangakong hindi pa tapos. Narinig niyang muli ang tawa ni Kyla. Nararamdaman niyang muling lumapit si Bentong para magtanong. Tila may apoy na bumalik sa kanyang dibdib, hindi apoy ng puot, kundi apoy ng layunin. Maibabalik mo na ang dati mong sarili, sabi ng duwende. At ngayon, mas magiging matatag ka pa. Inilabas ng duwende ang isang pulang banga, maliit lang sa una. Ngunit habang lumalapit sa kanya, ay tila ito lumalaki kasing laki ng isang kaldero.
Kumislap ito sa ilalim ng buwan at sa loob, tila may liwanag na gumagalaw sa likido. Ano man ang bigas na ilagay mo sa bangang ito, sabi ng duwende, magiging ginto pagdating ng umaga. Pero tandaan mo, may puso ang banga. Hindi ito magbibigay kung ang hangad ay kasakiman. Ginawa ito para matupad ang mabubuting pangarap. Makakatulong ito sa buhay mo, pero higit sa lahat, makakatulong ito sa iba para sa kanilang pangarap. Pangarap? Mahinang tanong ni Anita. Hindi na natin maisasalba ang mga batang nawala, guro. Pero maaari ka pang magpatuloy para sa mga batang darating pa. Maaaring tapos na ang kwento ng ilan, pero nasa iyo pa rin ang lakas para magsimula muli. Tahimik si Anita. Tinitigan ng banga at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang trahedya, lumuhod siya. Hindi dahil sa paghina, kundi dahil sa panibagong panata. Hindi ko kayang dalhin ang mga pangalan nila sa puntod. Pero kaya ko pa ring itaguyod ang alaala nila sa bawat hakbang ko. Yan ang tunay na ginto, tugon ng duwende. Ang taong hindi tumigil magmahal kahit pinagsarhan ng mundo. Pagkatapos ibigay ng duwende ang mahiwagang banga, agad na bumalik si Ma'am Anita sa kanyang kubo. Tahimik ang paligid. Ang mga haligi ng kanyang munting tahanan ay may alikabok. Ang sahig ay may damong tumubo. At ang kurtina ay kupas at butas. Isang kubong ilang buwan ding naiwan at hindi naalalang tahanan. Wala siyang ibang dala kundi ang plastik na may mga gamit ng kanyang mga estudyante at ang banga. Nakabalot sa tela, tila puso niyang marahan pa ring tumitibok. Pagdating niya sa loob, maingat niyang inilapag ang banga sa isang sulok. Inayos niya ang banig, pinunasan ang lamesa. At saka naupo, dahan-dahan siyang kumuha ng isang dakot ng bigas mula sa lumang garapon. Hindi siya sigurado kung totoo ang kapangyarihan ng banga. Hindi rin siya umaasa, pero nagdasal siya, mahina, halos bulong. Kung may dahilan pa ako para magpatuloy, hayaan mong makita ko. Isinuksok niya ang bigas sa loob ng banga, saka tinakpan ito. Pagod ang kanyang katawan, kaya't humiga siya sa banig. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, nakatulog siyang may kapayapaan. Kinabukasan, habang tahimik na sinisikatan ng araw ang kubo, dahan-dahang lumapit si Ma'am Anita sa banga. Binuksan niya ito. Napasinghap siya. Ang bigas ay hindi na bigas. Ang mga butil ay kumikislap sa liwanag, tila maliliit na piraso ng araw. Ginto. Hindi marami, pero sapat para magsimula. Napatitig siya. Wala siyang nasabi. Pero tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi sa pag-asa. Ilang oras ang lumipas, nagbihis siya ng malinis. Lumuwas siya ng bayan. Nagpagupit siya. Bumili ng mga damit, bumili ng bagong palda at blusa, bumili ng bagong sapatos at tsinelas. Sa tindahan, pumili siya ng bagong kurtina, palanggana, sabon, kawali, kutsara, kumot at ilang gamit sa bahay. Nang tanungin siya ng tindera, "Ma'am, may okasyon po ba?" Napangiti siya ng kaunti at tumugon, "Wala, gusto ko lang mag-umpisa ulit." Pagbalik niya sa kanyang kubo, tahimik siyang nagtrabaho. Nilabhan niya ang lumang kurtina, pinunasan ang bawat sulok ng bahay, pinatuyo sa araw ang banig, at inayos ang mga gamit sa kusina na halos ilang buwan ding napabayaan. Isa-isang bumalik sa ayos ang mga bagay na minsang iniwan niya ng buong bigat ng puso. Habang nagsisindi siya ng lampara sa gilid ng kanyang kama, huminga siya ng malalim, tahimik, maaliwalas. At sa unang pagkakataon, ramdam niyang may bumabalik na kaayusan sa kanyang loob. Sa gabing iyon, natulog siyang marahang niyakap ng liwanag. Hindi bilang guro, hindi bilang bayani, kundi bilang isang taong muling bumangon. Isang araw, maaga pa lang ay gising na si Ma'am Anita. Sa labas ng kanyang bintana, ang hamog ay tila lumuluhod sa lupa. Nakaupo siya sa tabi ng lamesa, tahimik na iniinom ang mainit na salabat habang tinititigan ang maliit na bag na nakapatong sa ibabaw ng bangkong kahoy. Nandoon ang kanyang lumang ID, ballpen at isang notebook na may sulat kamay. Lesson plan, balik-aral. Makalipas ang lahat, ang lindol, ang pagkawala ng mga mag-aaral
at ang katahimikan. Heto siya ngayon, muling naglalakad pabalik sa paaralan. Hindi bilang multo ng nakaraan, kundi bilang isang nagbabalik na guro. Suot niya ang bago niyang blusa, kulay blue, maayos ang tahi at may puting burda sa kwelyo. Ang palda ay tuwid at malinis. Isinuot niya ang bagong itim na sapatos at ngayon ay muling binuhay ng kanyang paninindigan. Kahit isa lang sa kanila ang magsabi ng, "Ma'am, welcome back," sapat na, bulong niya habang inaayos ang buhok sa salamin. Halos hindi na niya nakilala ang paligid. Ang bakod ay may bakbak na pintura at ang karatulang bayanihan para sa karunungan ay nakalaylay sa kalawangin nitong alambre. Sa gilid ng silid may mga upuang nabali ang paa. Ilang batang estudyante ang nakatayo sa pasilyo, tahimik, tila naguguluhan kung may klase ba o wala. Naglakad si Ma'am Anita sa direksyon ng faculty room. Sa bawat hakbang, kasabay niyang dinadala ang tanong, "May lugar pa ba ako rito?" Pagbukas ng pinto, ilang guro ang lumingon, may isang tumango, ang iba na may nagiiwas ng tingin. Si Ma'am Flor, ang pinakamatagal niyang kasamahan, ang unang lumapit. "Anita, buti nakabalik ka," mahina nitong sabi. Ngumiti siya, pilit ngunit may init sa mata. "Gusto ko sanang makausap si Ma'am Benitez. Baka pwede akong tumulong sa klase. Kahit remedial lang, kahit part-time lang muna." "Baka pwede nga," sagot ni Ma'am Flor, pero may pag-aalangan ng tinig. "Nandyan siya sa opisina." "Pero, handa ka ba, Nita?" Hindi siya sumagot. Tumango lang siya at kumatok sa pintong kahoy. Tahimik, amoy bagong timplang kape. Nasa likod ng mesa si Mrs. Benitez, nakayuko sa mga papel, suot ang perlas na hikaw at may hawak na mamahaling ballpen. Nang marinig ang tinig ni Anita, bahagya siyang napatingin. "Pumasok ka," maikli niyang sabi. Umupo si Anita, diretso ang likod, maayos ang tindig. "Ma'am," panimula niya. "Gusto ko pong muling magturo. Hindi po ako humihingi ng pabor. Kung may bakanteng remedial class, kahit isang oras sa isang linggo, handa po ako." Hindi agad sumagot si Mrs. Benitez. Tila tinitimbang ang bawat salita bago magsalita. "Hindi ka pa stable," ang sabi niya sa wakas. "Anita, alam ko ang puso mo. Pero baka hindi pa ito ang tamang panahon." Natigilan si Anita. "Ma'am, ilang buwan na po akong nakahinto. Araw-araw kong tinitingnan ang silid sa panaginip ko. Hindi po ako bumalik para sa sarili ko. Bumalik po ako dahil gusto ko pang magsilbi. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo, pero hindi pa kami sigurado kung ligtas kang ibalik sa klase, sa mga estudyante, sa mga magulang," dagdag ni Mrs. Benitez. "Sana maunawaan mo, tahimik lang si Anita." Ramdam niya ang tibok ng puso niyang unti-unting bumabagal. Tumango siya, hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil ayaw na niyang lumaban sa pader na walang tenga. "Salamat po," mahinang tugon niya. Paglabas niya ng opisina, walang sumunod sa kanya. Walang humabol. Walang nagsabing, "Kami ang bahala." Habang pababa siya ng hagdan, napatingin siya sa paligid. Ang kisame ng mga silid-aralan ay may malalaking sira. May ilang bahagi na nakalaylay, tila konting ulan na lang ay babagsak. Ang mga bintanay may basag at ang ilang pinto ay nakasabit na lang sa isang bisagra, tila sinadyang pabayaan. Tumigil siya sa gitna ng hagdan at tahimik na napabulong habang pinagmamasdan ang gusaling minsan niyang minahal. Hindi na ito ligtas para sa mga bata. Baka maulit ang trahedya. Sa kanyang dibdib, muling sumiklab ang sakit, hindi lang dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa katotohanang pinili nilang isara ang pintuan sa kanya, ngunit iniwang nakabukas ang panganib para sa mga bata. Kinagabihan, naupo siya labas ng kanyang kubo. Tahimik, sa kandungan niya ang isang lumang notebook, ang parehong daladala niya nung mga panahon na wala siya sa sarili. Binuklat niya ito. Sa unang pahina, naroon pa rin ang sulat ni Kyla. "Thank you, ma'am. Love ko na po ang pagbasa." Napapikit siya, napaluha, at doon niya ibinulong ang desisyong hindi na niya mapipigilan. "Kung hindi ako muling makapagturo sa lumang paaralan, itatayo ko ang bagong paaralan na ligtas para sa mga bata." Kinabukasan, nakita niya ang isang lupaing bakante,
malapit sa pinagtatawiran nila dati. Mataas ito, hindi inaabot ng baha. May lilim, may lupaing malambot at may kasaysayan. Bumalik siya sa kubo, inilabas ang pulang banga na ibinigay sa kanya ni Ambo. Kumuha siya ng isang dakot ng bigas, inilagay sa loob. Kinaumagahan ay naging ginto. Hindi siya nagdalawang isip. Mula sa ginto, bumili siya ng lupa. Tinawag niya ang mga karpintero sa baryo, mga dating estudyante, mga taong minsang tinulungan niya. At sama-sama nilang sinimulan ang pagtatayo. Ang unang silid ay ipinangalan kay Kayla. May dingding na kulay rosas at upuang may ukit ng bulaklak. Ang ikalawa ay kay Bentong. May science corner, mapa ng Pilipinas at pisarang gawa sa salamin. Ang ikatlo ay kay Lea. May bookshelf na puno ng alamat at mga larawang kulay Crayola. May altar sa bawat silid, kandila, pangalan, katahimikan. Nagpatayo rin siya ng hanging bridge, malapad, may railing at may ilaw sa gabi. Wala nang batang kailangang lumusong sa baha. Sa wakas, ang bagong paaralan ay nagbukas na. Ang paaralan ng pag-asa ay hindi lamang isang gusali. Ito'y naging kanlungan ng mga pangarap na itinayo sa pundasyon ng kabutihan at alaala. Maayos ang bawat silid-aralan. Walang crack ang mga dingding. Ang mga kisame ay buo, matibay at walang tulo. May sarili itong palikuran, maayos na aklatan at silid-kainan para sa mga batang walang baon. Masaya ang mga magulang, lalo na ang mga bata. Sa wakas, nararanasan na nila ang isang paaralang maayos, ligtas at may malasakit. Lahat ng gamit, lapis, papel, libro, pati na ang merienda ay libre. Walang bayad, walang kondisyon. Ang tanging hinihingi lamang ni Ma'am Anita ay ang tapat na pagpasok ng mga bata araw-araw at ang kanilang taimtim na pakikinig. Sa puso ni Ma'am Anita, buo ang pananalig. Hindi na dapat ulit gumuho ang isang silid-aralan para lang mapansin ng mundo na may mali. At sa likod ng bawat tagumpay, may lihim na tumutulong ang mahiwagang banga na bawat gabing binubusalan ng dakot ng bigas at kinabukas ay naglalabas ng sapat na ginto para ipagpatuloy ang lahat. Ngunit isang hapon, habang inaayos niya ang mga enrollment forms sa kanyang opisina, isang pamilyar na anino ang lumapit. Ma'am Anita, lumingon siya. Isang babaeng medyo payat, may edad na, ngunit matalas ang mga mata. Kilala niya ito, si LV, ang dating accounting staff sa lumang paaralan. Isang tahimik ngunit kilalang masipag. Noon pa'y parang may laging kinikimkim. Ma'am Anita, pwede po ba kitang makausap? Sandali lang po, sabi ni LV. Tumango si Ma'am Anita. Halika, umupo ka LV. Inalok niya ng tubig. Tahimik. Mabigat ang hangin. May inabot si LV. Isang blue folder, makapal at may marka ng dating paaralan. Ma'am, matagal ko na pong gustong ibigay ito. Pero natatakot ako. Marami akong nalaman noon, pero wala akong magawa. Hindi agad nagsalita si Ma'am Anita. Binuksan niya ang folder, mga resibo, bank statements, liquidation reports, isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumilitaw, Benitez Maria Rosario. Habang binubuklat ni Ma'am Anita ang mga pahina, parang palamig ng palamig ang kanyang mga palad. Sa isang dokumento, malinaw na nakasaad ang malaking halagang inilabas para sa pagpapaayos sana ng library at pagpapagawa ng bagong computer room isang summer, 2 taon na ang nakaraan. Naka-itemize ang bawat gastusin, pirmado, at may mga resibong tila formal at kumpleto. Ngunit walang library na naayos, walang bagong computer room na itinayo. Sa halip, sa parehong summer na iyon, lumipad si Mrs. Benitez patungong Japan kasama ang kanyang mga anak. Makikita sa social media ang mga larawan niya. Nakangiti sa ilalim ng cherry blossoms, suot ang mamahaling coat, may caption pang, Spring Dreams with My Babies. Sa isa pang pahina, may malaking budget para sa pagpapakumpuni ng kisame at mga dingding pero walang resibo ng trabahador at walang tala ng materyales. Habang binubuklat niya ang mga dokumento, may isang papel na tumigil sa kanyang kamay. Isang memo na nagsasabing, selyado na ang pondo
para sa pag-aayos ng mga silid-aralan taong bago maganap ang lindol. Tahimik si Ma'am Anita. Hindi siya umiyak sa galit. Hindi siya sumigaw. Ngunit tumulo ang luha niya, isang patak sa kakasunod pa. Hindi dahil sa init ng puot, kundi sa lamig ng katotohanang matagal ng alam ng ilang tao pero walang kumilos. Ginamit niya ang pera para sa tour sa Korea. Nakasama ang 2 anak niya, bulong ni LV. May mga booking records nakapangalan sa school funds. Gamit ang pondo dapat para sa kisame at dingding ng mga silid-aralan. Napapikit si Ma'am Anita. Muling bumalik sa alaala niya ang hiyaw ni Leah, ang lapis ni Bentong, ang pink na tsinelas ni Kyla. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib, hindi na lamang sakit ng nakaraan, kundi ang bigat ng katotohanang maaaring naiwasan ang lahat. Kung naayos sana ang mga silid-aralan. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig ng sarili. Kung ginamit ng tama ang pondo, wala sanang namatay na bata. Wala sanang kailangang isakripisyo. Pumikit siyang muli, pinipigil ang luha, ngunit patuloy itong bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ito simpleng kapabayaan, bulong niya. Ito'y kasakiman na may presyong dugo. LV, bakit mo ito binigay sa akin ngayon? Mahinahon niyang tanong. Dahil hindi ko na kaya, ma'am. Araw-araw kong naririnig sa balita yung pangalan niyang pinupuri, yung proyekto raw niya, yung mga bagong kagamitan na daw nilaan niya sa ibang paaralan. Pero yung bahay niya, parang palasyo, yung sasakyan niya, 2, isang SUV, isang van. Nagpatuloy pa ba siya? Tanong ni Anita, mababa ang boses, tumango si LV, mahigpit. Pagkatapos ng lindol, mas lalo, lahat ng donasyon, pinadaan sa kanya. Hindi dumating sa mga bata ang kalahati. Nagpagawa siya ng swimming pool. Tahimik si Anita, bumuntong hininga siya. At sa dulo ng hiningang iyon, naroon ang desisyon. Isang gabi, sa kanyang tahanan, binuksan niya muli ang folder. Isa-isang nilagyan ng label ang mga dokumento. Isa-isang inihanay sa ayon sa petsa. Inilagay sa bagong envelope, isinulat sa labas. Sa Kagawaran ng Edukasyon, Central Office. Kasama nito ang isang liham, may maikli ngunit matatag na nilalaman. Ako po si Miss Anita Rosales, dating guro ng paaralang pampubliko sa Silangan ng Mindoro. Isinususmiti ko po ang mga dokumentong ito bilang ebidensya ng matagal ng pagnanakaw sa pondo ng mga paaralan sa aming distrito. Hindi po ako naghahanap ng paghihiganti. Ang nais ko lamang ay katarungan para sa mga batang nawala at para sa mga batang maaaring mailigtas pa. Sumasa inyo, Anita Rosales. Makalipas ang ilang linggo, tahimik si Anita. Patuloy ang klase. Tumatawa ang mga bata. Tumatakbo sa malinis na bakuran. Ang kanyang puso ay tahimik. Hindi siya umaasang makikita agad ang resulta. Hindi siya umasa ng kapalit. Ngunit isang hapon, may dumating na liham. Galing sa DepEd Central. Subject, Official Investigation. Case 22421B Benitez Maria Rosario. Tumindig siya mula sa kanyang mesa. Pagkatapos ng isang buwan, nagsimula ang investigasyon, maingat ngunit masinsinan. Pumunta ang mga taga-COA, pinatawag ang mga dating empleyado, sinuri ang bank transfers, ang mga contractors, maging ang mga Facebook posts na hubaran ng maskara, ang lahat lumabas sa balita. Isang prinsipal, iniimbestigahan sa mahigit 1 dekadang pangungurakot. Nabunyag ang bahay, ang sasakyan, ang accounts sa ilalim ng pangalan ng mga kapamilya. At habang nagsisigawan ng publiko sa social media, habang nag-uusap ang mga magulang sa palengke, si Ma'am Anita ay tahimik lang. Sa faculty room ng paaralan ng Pag-asa, habang nagliligpit siya ng mga papel, lumapit ang isa sa mga magulang, si Mang Rolando. Ma'am, narinig ko na. Naimbestigahan na daw si... Alam nyo na, kayo po ba nagsumbong? Tumingin si Anita tahimik, tapos ngumiti. Hindi ako nagsumbong. Ako lang ang unang hindi na nahimik. Tumango si Mang Rolando. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang sapat na iyon. Sa kanyang diary, isinulat ni Ma'am Anita,
Hindi ako Diyos para magparusa. Hindi rin ako hukom para humatol. Isa lang akong guro. At sa puntong ito, ang pagtuturo ko ay hindi lang para sa pagbabasa at pagsusulat. Tinuturo ko sa kanila na ang kabutihan, kahit tahimik, ay may dulo. At ang kasalanan, kahit gaano katagal itinatago, ay lumilitaw rin. Kasabay ng liwanag, isang karaniwang umaga sa lumang paaralan, abala ang mga guro sa kani-kanilang silid. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng paminsan-minsang hampas ng hangin sa sirang bintana at tulo ng tubig sa lababo ng faculty room. Biglang huminto ang lahat ng may pumaradang sasakyan sa labas. Itim na van, sinundan ng patrol car. Ilang saglit lang, bumaba ang dalawang lalaking nakabarong, bitbit ang makapal na folder. Sumunod dito ang dalawang pulis na may suot na uniforme, seryoso ang mga mukha. Bago pa man may makapagtanong, pumasok sila sa opisina ng prinsipal. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang balita sa buong paaralan. Isa-isang lumalapit ang mga guro, ang ilan ay nagbubulungan. Ang mga estudyante nakasilip sa bintana. Tahimik, ngunit bakas sa mukha ng lahat ang tensyon. Paglabas ng opisina, kasunod ng mga opisyal, lumabas si Mrs. Benitez. Nakapulang blouse, itim ang palda, at may itim na handbag na pinipilit niyang hawakan habang nilalapitan ng pulis. Nakaposas ang kanyang mga kamay. Walang kaingay-ingay ang buong lugar, ngunit ang katahimikan ay mas malakas pa sa sigaw. Ma'am Benitez, arestado po kayo dahil sa malawakang corruption, falsification of public documents, at malversation of public funds, mahinahong pahayag ng isang pulis habang binabasa ang warrant. Napayuko ang prinsipal. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Walang depensa. Tanging galaw ng kanyang balikat ang nagsasabing pilit niyang nilulunok ang kahihiyan. Ang dating matapang, palaban at malamig na prinsipal, ngayoy tila isang bangkay na naglalakad. Walang sigla, walang paninindigan. Sa gilid ng paaralan, may isang babaeng guro ang nagmadaling tumakbo papunta kay Ma'am Anita sa paaralan ng Pag-asa. Ma'am Anita, hingal na sabi ng guro. Inaresto na si Mrs. Benitez. Ngayon lang, sa harap ng lahat, hindi agad nagsalita si Anita. Nakatayo lamang siya sa gilid ng silid-aralan, hawak ang sirang lapis ni Bentong, isang lapis na ilang beses na niyang itinabi, kinalimutan, ngunit palaging bumabalik sa kanyang kamay. Sa kanyang katahimikan, naroon ang lahat ng nais sabihin ng buong baryo. Ang lungkot, ang galit, ang pananahimik ng mahabang taon na ngayon ay unti-unti nang nabibigyang tinig. Ang mga mata ni Anita ay tila walang luha, ngunit puno ng bigat. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng dating paaralan. Ang hangin ay malumanay, ngunit ang kanyang dibdib ay binabayo ng mga alaala, ng mga batang nawalan ng boses, ng silid-aralang gumuho, ng mga pangarap na hindi na muling mabubuo. Kinagabihan, habang ang lahat ay tulog, nagising si Ma'am Anita sa panaginip. Isang liwanag ang bumalot sa kanyang paligid at isa-isang lumitaw ang mga mukha. Si Bentong, si Kayla, si Leah, si Jomar. Lahat sila ay may ngiti sa labi. Salamat po, ma'am, sabay-sabay nilang sabi. Salamat sa hindi mo pagtalikod sa amin. Sa wakas, tapos na. Lumuhod si Ma'am Anita sa panaginip. Nilapitan siya ni Leah, hawak ang lumang notebook at niyakap siya. Ma'am, hindi niyo kasalanan, pero salamat po kasi hindi niyo rin kami kinalimutan. At kasabay ng kanilang pagyakap, tila lumipad ang kanilang mga anyo, pataas, palayo, ngunit may liwanag sa bawat hakbang. Parang bituin na muling ibinalik sa langit, kinaumagahan. Maaga siyang nagising, tahimik ang paligid. Nasa kanyang bagong bahay siya, katabi ng paaralan ng Pag-asa. Habang iniinom ang mainit na kape sa may balkonahe, napansin niyang may mga paru-parong nagliparan sa hardin. 1, 2, hanggang 10. Lumalapit ang mga ito sa kanya, makukulay, maliliit, at tila umiikot-ikot sa kanyang ulo. Hindi siya natakot. Sa halip, napangiti siya ng marahan, habang tahimik na tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Tapos na, mahina niyang sabi, "Salamat, mga anak."
Ma'am niyo pa rin ako kahit saan kayo naroroon. Pinagmasdan niya ang mga paru-parong unti-unting lumipad palayo, pataas, sa langit. Sa bawat galaw ng kanilang pakpak, para bang may mga pangarap na muling ipinapanganak. Sa araw ding iyon, pumasok si Ma'am Anita sa kanyang klase. Bit-bit ang bagong set ng crayons at lapis, maingat niyang inilatag ang mga ito sa mesa, parang alay sa mga bagong pangarap na isusulat ng kanyang mga mag-aaral. Okay class, sabi niya, nakangiti kahit namumuo ang luha sa sulok ng kanyang mata. Ngayong araw, isusulat natin ang ating mga pangarap, kahit ano, kahit gaano kataas. At kung matapos kayo ng maaga, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang guro at sa mga batang masisipag mag-aral na natapos ang kanilang buhay dahil sa isang trahedya. Tumingin siya sa bawat bata, mga inosenteng mukha na puno ng sigla, walang kamalay-malay sa bigat ng alaalang dala niya araw-araw. Sa kwentong ito, dagdag ni Ma'am Anita, pinalitan ng guro ang pangalan ng mga bata at pati ang sarili niyang pangalan kasi masyadong masakit kung babanggitin pa ang mga tunay. Tahimik ang klase, walang nagtanong, walang nagbiro. Tila naintindihan nila kahit hindi pa lubos na may mga kwento talagang kailangang itago sa pagitan ng mga linya. Ang kwento, patuloy niya, ay hindi tungkol sa kamatayan, kundi sa pagpapatuloy, sa pagtuturo kahit masakit, sa pag-asa kahit walang kasiguraduhan. Dahan-dahang bumagsak ang luha sa pisngi ni Ma'am Anita. Hindi niya pinunasan, hinayaan niyang makita iyon ng mga bata dahil ang luha ay bahagi ng aralin. Ma'am, kayo po ba yung guro sa kwento? Mahinang tanong ng isa. Ngumiti si Ma'am Anita, bahagya lang. Oo, pero sa kwento, hindi Anita ang pangalan ko. Kasi hindi ako importante doon. Mas mahalaga yung mga batang minahal ko at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. At sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng silid, tila may ihip ng hangin na dumaan. May isang paru-paro ang sumilip sa bintana. Saglit lang itong lumipad, saka nawala sa liwanag ng araw. Ngunit alam ni Ma'am Anita sa kanyang puso, naroon sila. Naroon pa rin. Sa gabi bago ang unang anibersaryo ng paaralan ng Pag-asa, tahimik na nakaupo si Anita sa loob ng kanyang maliit na opisina. Sa tabi niya, nagniningas ang isang kandila. Sa kanyang harapan, ang mahiwagang banga, payak, walang palamuti, ngunit higit pa sa kayamanan. Pinagmasdan niya ito at sa kanyang mga mata, hindi ito basta sisidlan ng ginto, ito'y naging kasangga. Tahimik nitong tinulungan siyang tumayo mula sa guho ng nakaraan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang palad sa ibabaw ng banga. Salamat, bulong niya. Salamat sa bawat pagkakataong sinuklian mo ng pag-asa ang takot, ng ginto ang gutom, ng pag-asa ang gabi. Hindi siya humiling ng dagdag, hindi rin siya nagtanong kung kailan ito titigil. Ang banga ay hindi niya tinuring na milagro, kundi katuwang sa misyong buo ang puso. Mabagal sumikat ang araw sa baryo, para bang marahang isinisinag ng langit ang pag-asa. Ngunit sa paligid ng paaralan ng Pag-asa, maagang gumising ang bawat bata, guro at magulang. Nakasuot sila ng malilinis na damit. May ilang batang may bulaklak sa buhok, may mga batang lalaki namang nakabarong kahit maliit pa. Sa araw na ito, ginaganap ang unang anibersaryo ng paaralan ng Pag-asa at isinabay rin ang inaugurasyon ng panibagong gusali, ang high school department. Nagtipon ang buong baryo. May mga palamuti sa paligid, gawa sa pinagtagping lumang karton, plastic bottles at bulaklak mula sa bundok. Sa harap ng entablado, nakasabit ang malaking karatula, isang taon ng pag-asa, isang buhay ng paglilingkod. May mga nagsayaw, mga sayaw na ininsayo gabi-gabi kahit walang kuryente. May mga tumula, mga tulang isinulat ng mga batang hindi marunong ng tugma ngunit bihasa sa damdamin. Isa sa mga tula ang nagsimula sa "Dati upuan ay sira, ngayon ay puso ang masaya, sa paaralan ni Ma'am Anita, kami muling naniwala." Nagbasa rin ng liham ang ilang magulang, isa na roon si Aling Teresita na dating takot ipasok ang anak sa eskwelahan.
Hindi ko po alam kung paano kayo papasalamatan, ma'am. Noong nawala si Leia, akala ko wala nang dahilan para ituloy ang laban. Pero ngayon, araw-araw kong nakikita ang anak kong bunso, si Lara, na pumapasok dito, hindi natatakot, kundi puno ng sigla. Si Anita, tahimik lang sa gilid, nakatingin siya sa mga batang masayang naglalaro, nagtatawanan, at nagtatakbuhan sa malinis na bakuran ng paaralan. Sa kanyang puso, may halong ligaya at lungkot dahil alam niyang may mga batang hindi na nakarating sa ganitong araw. Nang siya na ang tinawag upang magsalita, humawak siya sa mikropono, marahang tumayo sa entablado. Nakasunod ang tingin ng lahat sa kanya, wala ni isang nagbulungan. Tila ang paligid ay huminto sa paghinga. Magandang araw sa inyong lahat, panimula niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang paaralan ng pag-asa ay hindi lamang gusali. Isa itong panata. Sandaling tumigil si Anita sa gitna ng entablado. Tiningnan niya ang mga batang nakaupo sa harapan. Masisigla, may ngiti at may liwanag sa mga mata. Tiningnan niya rin ang mga magulang sa likod, nakatayo, tahimik, pero may paggalang at pasasalamat sa bawat tingin. Dahan-dahan, binuksan ni Anita ang kanyang bag. Maingat, para bang bawat galaw ay banal. Isa-isa niyang inilabas ang mga bagay na hindi kayamanan, ngunit may bigat ng isang buong alaala. Una, ang sirang lapis ni Bentong, pudpud na, may kagat sa dulo, ngunit buo pa rin ang alaala ng batang laging nauunang pumasok, laging nagtataas ng kamay, at laging may tanong tungkol sa mundo. Sunod, ang lumang notebook ni Leia, may guhit ng araw, bahay, at isang babaeng may mahabang buhok. Sa loob nito ay nakasulat sa simpleng lapis, para kay Ma'am Anita, balang araw gusto kong maging guro, katulad nyo, at huli ang isang sirang payong, punit na kalawangin ang bakal. Ang payong na iyon ay ginagamit nila tuwing bumubuhos ang ulan sa loob ng silid-aralan. Ginagamit nila ito habang nagkaklase. Isang sagisag ng pagtitiis, ng pagtuturo sa gitna ng tagas, ng ulan at ng pangarap. Tumitig si Anita sa mga gamit na hawak niya, saka siya nagsalita, mabagal, nanginginig, ngunit buo. Ayokong maranasan ng mga batang ito ang mga dinanas namin noon. Hindi ligtas ang silid, tumutulo ang bubong, may malaking crack ang dingding, nababasa ang kanilang mga notebook, ang kanilang mga tsinelas, minsan pati ang katawan. Tumingin siya sa langit, tila pilit pinipigil ang pagbagsak ng luha. Pero kahit ganun, araw-araw silang pumapasok. Laging may ngiti, laging may tanong, laging may pag-asa. At isang trahedya, isang malakas na lindol ang tumapos sa kanilang mga pangarap. Humigop siya ng hangin at sa bawat salitang kasunod ay dama ang bigat ng kanyang puso. Napakasakit sa akin ang nangyari. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga pangalan nila. Dati, inisip ko na rin, bakit hindi na lang ako kasama na namatay? Mas madali sana, mas tahimik, mas mabilis ang wakas. Nag-angat siya ng tingin at sa wakas, pinakawalan ng luhang matagal nang nakakulong. Pero baka may misyon pa ang Diyos para sa akin, baka may dahilan kung bakit ako ang naiwan, hindi para mabuhay lang, kundi para dalhin ang pangarap nila sa mga batang ito ngayon. Nilapag niya ang mga gamit sa lamesa at lumingon sa mga bata. Mahal na mahal ko ang mga anak kong yon. Hindi lang sila estudyante para sa akin. Anak ko sila at kahit wala na sila, gagawin ko ang lahat para maipagpatuloy ng ibang bata ang mga pangarap na iniwan nila. Lumapit ang isang batang babae sa harap, tahimik na kumuha ng notebook at hinawakan ng kamay ni Anita. Kami po ang magpapatuloy, ma'am. Napangiti si Anita. Tumango. Salamat sa dumating na biyaya, wika niya. At sa tulong ng maraming puso, na itayo natin ang paaralan ng pag-asa. Hindi lang ito paaralan, isa itong panata, isa itong pangako, at sa himpapawid, tila may marahang paghihip ng hangin. Ang sirang payong ay bahagyang umangat mula sa lamesa. Hindi sa hangin, kundi sa presensyang hindi nakikita. Sa mga mata ni Anita, alam niya, naroroon sila. At muli, sa kanyang puso, nagsimula ang panibagong panata. Habang ako'y humihinga,
Ituturo ko hindi lang ang pagbasa o pagsusulat, kundi kung paano magmahal kahit masakit, kung paano lumaban kahit natatakot, at kung paano bumangon kahit bitbit ang alaala ng trahedya. Sa sandaling matapos ang pananalita ni Ma'am Anita, dumaan ang katahimikan. Hindi dahil walang gustong magsalita, kundi dahil ang bawat isa ay tinamaan sa pinakasensitibong bahagi ng kanilang puso. Ang mga magulang ay nakatungo, ang ilang guro ay tahimik na lumuluha, at ang mga bata nakatitig lamang sa kanilang guro, hanggang sa isang batang lalaki sa gitna ng hanay ang tumayo, buo ang boses, kahit may bahid pa ng kaba. Ma'am, hindi po namin kayo iiwan. Kayo po ang dahilan kung bakit kami natuto mangarap. Sumunod ang isang batang babae, si Lara, ang bunsong anak ni Aling Teresita. Tumayo siya, may hawak na ginuhit na larawan ng paaralan ng pag-asa. Itutuloy po namin ang pangarap nila. Yung iniwan nila, kami na po ang magdadala. At sana po, lagi nyo kaming turuan. Kahit matanda na kami, isa-isa, tumayo ang mga bata. Iba't ibang tinig, iba't ibang mukha, iisang damdamin. Ako po, gusto kong maging arkitekto para makagawa ng ligtas na mga eskwelahan. Ako po, nurse, para may maalagaan. Ako po, guru rin, katulad niyo, ma'am. At sa gitna ng murang edad at malalalim na panaginip, tila sabay-sabay silang nagsabi, kami po ang susunod, kami po ang paaralan ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Anita ang kanyang pag-iyak. Hindi ito iyak ng pighati. Iyak ito ng pag-ani, ng pagluwag sa matagal na kinimkim, ng pag-unawa na ang lahat ay hindi nasayang. Mula sa likuran, isang guro ang pumalakpak, mahina, marahan. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa buong entablado at paligid ay nabalot ng masigabong palakpakan. Hindi lang para kay Ma'am Anita, kundi para sa mga batang nawala, sa mga batang naroroon, at sa mga pangarap na muling isinilang. Kinagabihan, matapos ang anibersaryo ng paaralan ng pag-asa, tahimik na nakaupo si Anita sa kanyang balkonahe. Sa mesa, may isang tasa ng mainit na salabat at sa kanyang kandungan, isang kumot na kulay brown. Gawa sa lumang telang ginamit noon bilang kurtina sa lumang paaralan. Hindi siya inaantok, hindi rin siya balisa, tahimik lang. Sa paligid, tanging tunog ng kuliglig at banayad na huni ng hangin ang naririnig. Hanggang sa unti-unting humaplos ang malamig na simoy sa kanyang batok, ibang lamig, pamilyar ngunit di ordinaryo, napatingala siya at sa kanyang harapan, sa gitna ng dilim, isang liwanag ang dahan-dahang lumitaw, maliit, kumikinang at hindi na niya kailangang magtanong kung sino iyon. Ambok, mahinang usal niya, halos hindi marinig. Ngunit sa kanyang dibdib, nagsigawan ng damdamin. Ang duwende ay mas maliwanag kaysa noon. May suot siyang balabal na tila habi sa sinag ng buwan at damo ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay may lalim ng matandang punong kahoy at ang tinig niya ay halos ihip lang ng hangin, malamig ngunit nakaaaliwalas. Masaya ako sa mga ginawa mong kabutihan, Ma'am Anita, sabi ni Ambo, habang dahan-dahang lumalapit, ngumiti si Anita. Akala ko, hindi ka na babalik. Hindi ako kailanman nawala, sagot ni Ambo. Tahimik lang akong nanonood. Tinutunghayan ko kung paano mo pinanday ang isang pangarap mula sa abo. Umupo si Anita sa sahig ng balkonahe. Humarap siya kay Ambo na parang isang batang naghihintay ng kwento. May mga gabi, bulong niya, na kahit matahimik na ang paligid, rinig ko pa rin ang hiyaw ni Leia. Naririnig ko ang pag-iyak ni Kyla sa dilim, ang sigaw ni Jomar, ang yapak ni Bentong habang tumatakbo para sa baon. Huminga siya ng malalim. At may mga sandaling iniisip ko, bakit ako ang naiwan? Bakit ako ang nabuhay? Pero naisip kong misyon ko ang ipagpatuloy ang pangarap nila sa ibang mga bata, tumango si Ambo. Hindi siya sumagot agad, tumingin muna siya sa kalangitan. Hindi lahat ng naiwan ay isinumpa. Minsan, ang naiwan ang siyang tinagurian. Tinagurian hindi para magdusa, kundi para tumapos ng kwento. Para itama ang mga pagkukulang at para buhayin muli ang alaala ng mga nawala.
hindi bilang trahedya, kundi bilang binhi. Napayuko si Anita. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mahal na mahal ko sila, wika niya. Hindi lang bilang guro, kundi bilang ina, anak ko silang lahat. At ngayon, dagdag pa niya, ang mga batang pumapasok sa paaralan ng Pag-asa, nakikita ko sila sa bawat mata, sa bawat tanong, sa bawat likod na may bit-bit na plastic na bag. Hindi ka lang nagtuturo, Anita, wika ni Ambo, tumayo sa harap niya. Nagsindi ka ng apoy sa gitna ng dilim. Ginamit mo ang luha mo bilang pundasyon at ang puso mo'y naging paaralan. Ang bawat guro ay may dalang aral, pero ang guro na may sugat na ginamit sa paghilom ng iba, iyon ang tunay na nagpapahilom ng mundo. Tahimik si Anita. Ngunit sa kanyang dibdib, may tibok na lumalakas, parang himig, parang awit ng paggaling. Anita, patuloy ni Ambo, marami pa ang darating. Marami ka pang masasalubong na batang may tanong, may takot, may sugat. At sa bawat isa sa kanila, dadaloy ang lakas mo. Dahil hindi ikaw ang pinagkukunan nila ng liwanag, ikaw ang salamin ng ilaw na mula sa mga batang minahal mo. Bago muling maglaho si Ambo, inilabas niya mula sa loob ng balabal ang isang maliit na kahon. Maingat na inukit, yari sa kahoy ng punong mangga na siyang sumilong noon kay Anita sa kanyang mga luha. Ito ay hindi kayamanan, ani ni Ambo, kundi paalala. Sa oras ng pangamba, sa panahon ng tanong na walang sagot, buksan mo ito. Kinuha ito ni Anita, hawak sa dalawang palad. Muling dumaan ang malamig na hangin. Sa paligid ng kanyang balkonahe, ang mga halaman ay bahagyang lumiliwanag. Tila may mumunting bituin na sumabit sa bawat dahon, sa bawat sanga. Sa di kalayuan, ang silweta ng punong mangga ay sumayaw sa liwanag ng buwan. Parang umaalalay, parang nagpapaalam. Hanggat may mga gurong tulad mo, bulong ni Ambo, hindi kailanman magwawagi ang dilim. At sa isang iglap, nawala na si Ambo, hindi bilang anino, kundi bilang liwanag na pinasa ng gabi. Mag-isa na muli si Anita, ngunit hindi na ito ang gabing puno ng lumbay. Sa kanyang mga palad, hawak niya ang kahon, maliit ngunit mabigat sa kahulugan. Sa kanyang dibdib, nadarama niya ang init ng presensya ni Ambo, isang nilalang na dating inakala niyang katang-isip, ngunit naging totoo sa panahon ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Tumayo siya, muling tinignan ng langit. Doon sa ulap, tila naroroon ang mga batang minsang nawala. Ngayon, parang nakaupo sa gilid ng mga bituin at sa gitna nila, nariyan si Ambo, hindi bilang guro, hindi rin bilang duwende, kundi bilang bantay ng liwanag. At sa kanyang katahimikan, sa gabi ng bituin at hangin, isang bagong pangakong umusbong, hindi ako titigil. Hanggat may isang batang gustong matuto, mananatili akong guro. Hanggat may isang puso ang nangangailangan ng pag-asa, isusulat ko muli ang kanilang kwento. Kahit ilang ulit pang madurog ang puso ko, babangon ako para sa kanila.